na yon, ikaw ay napahiya. At malaki ang naidulot sa atin ng bagay na ito. At dahil doon sa pagkapahiya, natatakpan yung ating mga maling ginawa ng matinding kahihiyan. Hindi na nagiging bigat ang kasalanan. Ang nagbibigay bigat sa atin ngayon ay yung kahihiyan na dulot ng ating pagkakamali. Na unang-una, nahuli. Ayan, nahuli na may kasamang iba, nahuli na may ka-holding hands, nahuli, nahuli sa isang bagay na ginagawa nating mali. Ay, mga pickpocketer, ay nako, mga snatcher, ay nako, kapag nahuli ang mga yan, grabe ang pagpupamiglas nila. Pero yung kahihiyan ay humiliations for our own mistakes. Nagbibigay ng kababaan sa atin, dulot ng ating kamalian at kasalanan, and ito yung mga bagay na naghuhubog sa ating pagkatao. Na ganito na nga ang ginawa ko ganito na lang. At minsan ang nangyayari, dahil sa kahihiyan na ito, naiisip na atin sa ating sarili na eto na tayo. Ito na yung pagkatao natin. Ito na yung kahihiyan na ibinigay sa atin ng ating kasalanan. At ito yung naghubog sa atin. Hindi na tayo makakaalis dito. Ito na yung trato ng ibang tao sa atin. At yung kasalanan at yung kahihiyan na dulot ng kasalanan na ito, kinukulong tayo upang ang kaliitan, ang paningin natin, at ang grasya ng Panginoon ay nagkakaroon ng paghihiwalayan. Hindi na nakakapasok ang pagpapatawad ng Diyos sa ating damdamin at sa ating puso dahil binigyan na natin ng hubog ang ating sarili dulot ng kahihiyan ng ating kasalanan for our own mistakes. And the number 3 is the humility in service or ministry. You are being ignored, unappreciated. Ay naku, malaking bagay yan. Sa mga naglilingkod, kapag ginawa mo na ang lahat, nag-serve ka na lahat-lahat, pero still you are ni-ignore ka pa rin. They look down on you. Sinukat ang iyong kakayanan. That even we serve with all our hearts, nandoon pa rin ang panukat ng mga tao sa atin. At yung mga bagay na ito na ating nararamdaman at ipinakita ng mga tao sa loob ng community, ay hindi ko po sinasabi na kayo po yun. Ano po, ang sinasabi ko po dito, ito ay pangkalahatan na nangyayari at personal na damdamin at nararanasan ng ibang tao. At gusto ko po sa oras po na ito, na ipabatid sa inyo na sana tignan muna natin yung ating sarili bago yung iba. Tingnan muna natin, ito ay personal na pakikipag-ugnayan natin sa ating sarili habang binabaybay natin ang mga bagay po na ito. We look down on even we serve. They look us down that even we serve it all our hearts. Even we serve with all our hearts. Kahit na naglingkod na tayo ng buong puso natin, ibinigay natin ang ating sarili, pero dahil sa ibang tao, hindi ito sapat. Kulang pa rin ito. Because of number 4, magkaikibat sila, the humiliations in limitations. We are limited. We are weak. Meron tayong mga kahinaan, meron tayong limitasyon.
Ito yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng kabigatan, kaliitan sa sarili, at being helpless doon sa mga tao na talagang gifted with intelligence. Kaso, ikaw ang pinili ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Ngunit, dahil sa personal na kaisipan at personal na hangarin ng ibang tao, nagdudulot ito sa atin ng sariling kahiyan. Hindi ko sinasabi na mali ang sinasabi ng ibang tao. Ang sinasabi ko dito, it is because we serve with all our hearts at sa iba hindi ito sapat dahil may kailangang gawin ang lahat upang mabuo ng mas matatag ang isang paglilingkod. At dahil hindi sapat sa kanila ang ating ginagawa, nagdudulot ito sa atin ng kahihiyan, kababaan sa sarili, yung low self-esteem. Remember, my dear brothers and sisters, that low self-esteem can never be a humility. Ang pagtingin mo ng mababa sa iyong sarili ay hindi ito sumasalamin sa iyong kababaan ng loob. Bagkus kapag tinignan natin na mababa, hindi ko sinabing mababa, I mean, yung mababa is yung uh, uh, parang dinudurog mo na ang iyong sarili sa kahihiyan. Hindi na ito kababaang loob. Ito ay nagdudulot na ng hindi magandang emosyon, hindi magandang pagkakataon sa atin. Because of what? Because of our weaknesses and limitation. And number five is yung tinatawag natin na from God's permission. The humiliation that comes from God's permission. In every circumstances, we never ask for, allowed by God to strip away our self-love. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, na ang kababaang loob, ito po yung tandaan ninyo, na ang kababaang loob na ibinibigay ng Diyos sa atin, hindi siya dapat nagdudulot ng pagkamudhi sa ating sarili. Hindi siya dapat nagdudulot ng pagdurog ng ating emosyon sa ating sarili. Hindi rin siya dapat nagdudulot na sa lahat ng mga bagay na nangyayari ay sinisisi mo lang ang iyong, hindi ko sinasabing sisihin mo ang ibang tao, ngunit ang pagsisi sa ibang tao, ang matinding pagsisi sa ating sarili ay nagdudulot ito ng kakulungan or kinukulong natin ang ating sarili at dahil dito, hindi nakakapasok ang grasya ng Panginoon. Hindi natin nakikita na ang iyong halaga. And sometimes, ito yung bagay na gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Sometimes God's permit the humiliation. God's permit the humiliation for you, for us to acknowledge His presence, for us to be humbled, for us to identify the grace and the power of God dwelling in us. Pero dahil doon sa kataasan, pinapahintulot ng Panginoon minsan ang pagpapahiya sa atin dahil ikaw ay gustong iligtas ng Diyos sa mas matindi pang kahihiyan.
sa mas matindi pang kahihiyan. Alam niyo po yon na kapag ayaw mong bitawan ang kasalanan, kapag ayaw mong kapag manhid ka na doon sa kasalanan, minsan gagawa ang Panginoon ng pagkakataon na kailangan kang ipahiya. Hindi dahil galit sa iyo ang Diyos, kundi dahil gustong ipabatid sa iyo ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Tingnan po ninyo ito. Bakit po ang bawat isa sa atin ay nandito ngayon? Ano yung pinakapunot dulo kung bakit ikaw ay naglilingkod sa Panginoon? Ano ang isang napakagandang dahilan ng Diyos or napakagandang dahilan ng buhay mo at paraan ng Diyos upang ikaw ay maglingkod sa Kanya? Hindi po ba yung kahihiyan? Hindi po ba yung problema? Hindi po ba yung kakulangan? Hindi po ba yung karamdaman? At itong mga bagay na mabibigat na ito yung naging dahilan ng Diyos upang makita mo at hanapin natin ang kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Dahil wala ng taong gustong magmahal sa atin. Dahil hindi natin nakikita ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal sa ibang tao. At nakikita natin ngayon dito, ginamit ng Diyos ang paghahanap natin ng tunay na pagmamahal upang tawagin ka sa paglilingkod sa komunidad na ito. At ito yung personal na pakikipagtagpo sa iyo ng Diyos doon sa mga bagay na nangyayari sa iyo na hindi maganda. Ngunit nagdulot ito ng napakagandang biyaya ng pagtawag ng Diyos sa atin. Napakagandang biyaya ng pagtawag ng Diyos sa atin. Ngunit ito ay patuloy tayong hinuhubog. Patuloy tayong pinapalakas habang nilalampasan natin or habang 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 ginagamot natin ang sugat nung nakaraan. Ito yung bagay na tinatawag natin na that God can turn your trials into triumph. God can turn your trials into triumph. And humiliation turns into humility sa paghahanap ng grasya ng Diyos. Sa paghahanap ng kanyang tunay na pagmamahal. Minsan, gagamitin ng Panginoon ang isang bahagi ng buhay mo na hindi maganda upang dumaloy ang kagandahan at biyaya ng Diyos sa atin. Ito ang tanong. Sabi ng Sirach chapter 2 verse 4 to 5. Our scripture verse foundation. Accept whatever befalls you, and in times of humiliation, be patient. Be patient. For gold is tested in the fire, and those found acceptable in the furnace of humiliation. Bakit ka dumadaan ng pagkapahiya? Bakit ka dumadaan ng pagsubok? Bakit ka dumadaan ng mga problema? Hindi sila palamuti ng buhay. They serve with a purpose. May mga dahilan. Yung mga paghihirap mo, yung mga pagkapahiya sa iyo, yung mga bagay na nagpabigat sa iyo, may dahilan ang Diyos. At ano ang dahilan na ito? Dahilan na ikaw ay gagamitin ng Panginoon sa isang bagay na napakabuti. Kaya take a look at this, my dear brothers and sisters. Kung saan ka napahiya, doon ka ginagamit ng Panginoon upang maging kalakasan ng ibang tao.
kung saan ka merong karamdaman, doon ka, kapag ito ay iyong napagtagumpayan, doon ka ginagamit ng Panginoon upang magdulot ng kagalingan sa iba. Kung saan ka nadapa, dito mo tinutulungan ang ibang tao upang sila ay tulungan na makatayo. Kapag ito ay iyong napagtagumpayan. Why? Because the testing of our faith is within the humiliation. When you become patient, and humbled enough to embrace the mercy, the love, and the power of God to help you, to purify us. Because for gold is tested in the fire. Kaya kapag ikaw ay dumadaan ng pagkapahiya, dumadaan ng pagsubok, na nagbibigay sa iyo ng kabigatan, God is testing you for a greater mission. God is tested you with a purpose sa isang napakalaking biyaya na ang iyong mga dinadaanan ngayon, pinagdadaanan ngayon, ito ay balot ng regalo ng biyaya ng Diyos na unti-unting ina-unleash. Tinatanggalan ng balot upang makita ang biyaya ng Diyos sa iyo. Sabi ng James chapter 1 verse 2, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kind, kahit saan ikaw ay dumaan ng pagsubok, consider it nothing but joy. Consider it pure joy. Magalak ka sa mga bagay na ito. Why? Ang hirap. Magagalak ka kapag ikaw ay dumadaan ng pagsubok. Ay, ang hirap. Because you know that the testing of your faith produces endurance. And your endurance produces hope, pag-asa. Pag-asa saan? Na hindi natatapos sa pagsubok ang biyaya ng Diyos. Hindi natatapos sa pagsubok ang biyaya ng Diyos. Hallelujah. May dalawang uri. Ito yung tanong natin. Ito naman, do we really choose our humiliation or so they choose us? Pinipili ba natin ang mga pagkapahiya na ito or sila ang pumipili sa atin? Magkaiba yan. Magkaiba ang bagay po na ito. Kung pinipili ba natin ang pagkapahiya o yung pagkapahiya ang pumipili sa atin. Dahil may dalawang uri ng pagkapahiya. Ano yung dalawang uri na ito? The two kinds of humiliations. Kanina, 5 types and then 2 kinds. The humiliations that we seek in our own free will and humiliations that natural and temporal vicissitudes in life. Number 1, ito yung mga pagkapahiya na hinanap natin. Ay, meron pong ganun. At mga humiliations or pagkapahiya na kusang dumating sa ating buhay. Kusang dumating sa ating buhay. Mga natural na pagkapahiya na hindi natin hiningi. Hindi rin natin hinanap. Kundi natural lamang silang dumating sa ating buhay dahil sa iba't ibang mga kaganapan. Meaning, ang dalawang humiliations po na ito, number 1, ito yung mga bagay na hinanap natin. Pangalawa, ito yung bagay na nakuha lang natin at kusang dumating sa buhay. Hindi natin hinanap. And now, sabi ni Father Cajetan Mary de Vergamo, isa po siyang Capuchin priest noong 1970s.
Notwithstanding the ardor with which we embrace humiliations, we must always remain on our guard. Himayin natin. Ano nga ba dapat ang mga pagkapahiya na tinatanggap natin at niyayakap natin sa buhay? Sabi ni Father Cajetan de Bergamo, isa po siyang Capuchin priest, na nabuhay sa kabanalan pero hindi po siya declared or nasa list of saints to be canonized. Sabi niya, he wisely taught us that notwithstanding the ardor with which we embrace humiliation, we must always remain on our guard. Bakit? Bakit kailangan natin bantayan ang ating sarili sa mga humiliations na ito at pagkapahiya na ito? Ibig po ba sabihin, Brother Francis, habang habang tinitignan ko yung kahirapan ng kahihiyan na aking nararamdaman ngayon, tignan ko rin yung aking damdamin kung ano na ang kanyang kalagayan. Ay, opo, kailangan. Bakit? Dahil sa ganitong uri ng pagkapahiya, yung mga humiliation na hinanap natin or dumating sa atin, they can test the vanity of self-love. Vanity of self-love. At pilig sinabing vanity of self-love, pagmamahal. Or maling pagmamahal sa sarili. That behind humiliation, sa likod ng humiliation na to, that we voluntarily look for, na talagang hinanap talaga natin, will be the vanity of self-love. Mga nagbibigay sila ng kapahamakan sa ating pagmamahal sa sarili. That the vanity of self-love is a subtle because it seeks to enhance its vain glory. Vain glory. Eh, grabe po. Yung kunwaring mapagkumbaba, pero yung talagang hinahanap natin ay yung affirmation ng ibang tao with which at the end it turns out vainglory, walang saysay. Gusto lang natin na tingalain tayo ng ibang tao na dumadaan ka ng pagsubok at ikaw pa rin ay matatag. At itong mga pagsubok na ito yung hinanap natin. Example, dalawang uri po ng trial. Dalawang uri po yung magkaiba. Ang dalawang uri na ito. Number one, problem and trials. Magkaiba po yan. Magkaiba. Dahil ang trials, ito yung pagsubok or problema na dumating sa tao na hindi niya hinanap. Kusa itong dumating sa kanya. Kusa itong nangyari sa kanya. Maaaring kagagawa ng ibang tao or pinahintulutan ng Diyos. Hindi niya ito hinanap, hindi niya ito kagustuhan. Ay, yung isa, na problema na hinanap ng tao. Alam po yung pinaka-best example po dyan. Utang. Utang na hindi nababayaran. Utang na ayaw bayaran. At kapag siningil at nabaon sa utang, sasabihin, Lord, bakit mo naman pinahintulutan mangyari sa akin ito? Ay, naku, kailanman hindi sinabi ng Diyos na ikaw ay mangutang. Ngunit tingnan po natin, ano ang naidudulot nito sa atin? Kabutihan ba? Or pagkapahiya? Sa pananatili sa pagkapahiya. Kaya nga, while it appears to seek the content of man, it seeks to enhance the vain glory.
Na yung kunwaring mapagpakumbaba pero wala talagang hinahanap ang tao na ganito, kundi yung affirmation. Affirmation sa ibang tao. Affirmation sa ibang tao. Ang galing mo naman, sisters. Ang galing mo naman, brother. Mapagpakumbaba, kunwari, but at the end, in the end, sa bandang huli, it actually feeds our ego. Sige pa, sige pa, masarap sa damdamin. Purihin niyo pa ako. Ganyan, no? Yeah, sige. Magkaiba po yun. Yung kusang dumating sa iyo na problema na hindi mo ginawa, hindi mo hinanap, ngunit kusa siyang dumating kaysa sa problema na meron kang participation at hinanap mo talaga. Naghanap ka ng gulo, naghanap ka ng away, nagchismis ka sa ibang tao, naku. Tapos sa bandang huli, napahiya ka, nalaman sa iyo, nalaman sa atin pala nanggaling ang lahat ng impormasyon na hindi tama. Hindi iyon ang humiliation na tinutukoy natin dito. Parang sinasabi natin dito is, I am proud to be humble person. I am proud of my humility. Mahirap po, no? Sorry po, dito po ako banda nakatingin dahil dito po yung picture ko na mahirap po yun. Be very, sabi ni Father Cajetan de Vergamo, be very, very careful. Cause that pride, that vanity is very subtle. Hindi halata, hindi garapal, pero nandoon pa rin yung paghahanap ng vain glory sarili. 1344. Okay, sabi ni Father Cajetan de Vergamo, sa iisang sinabi niya, if we accept the other humiliations that come to us irrespective of our will, mortifying our feelings, thoughts, and passion with prompt resignation to the will of God, then that is the sign of true humility. That is the sign of sincere humility. Ito yun. That we accept humiliation that comes from irrespective of our own will. Kapag kusang dumating ang pagkapahiya, ang problema, ang pagsubok, and we accept them irrespective of our will. Kahit na hindi natin ito ginusto, pero pinagtagumpayan natin sila, pinaglabanan pa rin natin sila. It mortify our feelings. Pinapatatag ang iyong kalooban, ang iyong kaisipan. Pinupurify itong mga bagay na ito. Ang iyong kapagnasaan, your passion. At pag-submit sa plano ng Diyos sa atin. Kapag ang humiliation, ang pagkapahiya, ang problema, ang trials, ang difficulties, ang karamdaman, ang sakit, anumang bagay na nagpapahirap sa atin ngayon, ay niyakap natin. Irrespective of our will, it mortify our feelings. Minumortify niya, sinasala niya, pinapatibay niya ang ating damdamin, ang ating kapagnasaan sa paglilingkod ng Diyos. Now, this is the signs of true humility. Dahil nagdudulot ito sa atin ng kabanalan, katatagan, pagmamahal, at pananampalataya
na ang Diyos lamang ang makakatulong sa atin sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Because such humiliation tend to mortify. Only such humiliation tend to mortify our self-love and to perfect the submission which we owe to God alone. Only such humiliations sometimes mortify our self-love. Gusto mo bang lumago ang iyong pag-ibig sa Diyos? Gusto mo bang lumago ang iyong pananampalataya sa Diyos? Like for example, you pray for patience. Humaba ang iyong pasensya. Pag uwi mo sa bahay, nakita mo si Mr. Oh. Tapos, nagkamali lang, sinigawan mo na. Yung pagkakataon, that is the test of your patience. Ang panalangin natin sa Panginoon, ang tugon sa mga panalangin natin sa Panginoon ay mga pagkakataon to test your faith to your prayer. Para i-test ang iyong mga panalangin sa mga nangyayari sa iyo sa buhay. And if you wanted to test your faith to God for healing, then surrender your sickness to the Lord and leave it all to Him, that God definitely will heal you. At kung gusto mong ayusin ng Diyos ang iyong pamilya, then you surrender it all to God and follow the will of the Lord. To love those unlovely people inside of your family and submit it all to God. Then God will purify your intentions, purify your heart, patatatagin, mortify your feelings, your emotions, para mapaglabanan mo ang lahat ng mga temptations at mga difficulties. At kung gusto mong makalaya, surrender it all to God. Have faith to Him that your trials can turn into triumphs. And your difficulties can God can turn it into divine love. Kaya, yung mga humiliations na dumarating sa ating buhay, na hindi natin hinahanap, kundi kusang dumadating sa buhay, or talagang nandyan na mula noon pa. Ito yung tunay na paglilinis or nagbibigay sa atin ng kalinisan ng ating damdamin at ng ating isipan. And these are the real living relations that prompt us to resign to the will of God. Ito yung mga bagay sa atin nag-uudyok at nagbibigay sa atin ng damdamin upang itulak tayo palapit sa Diyos. Dahil Lord, hindi ko naman kagustuhan na maging ganito ang buhay ko. Because you out of control, then God is in control. Hindi mo na control ang mga bagay na ito. Then God is in control. Hindi mo ginusto ang mga bagay na ito. Kaya ang Diyos ang bahala sa iyo. All we have to do is to resign to the will of God. Ipagsa Diyos ang mga bagay na ito. At manalangin na bigyan tayo ng katatagan ng Panginoon upang mapaglabanan at mapagtagumpayan ang damdamin ng pagkapahiya, ang damdamin ng mga ng pagdurog-dulot ng mga pagsubok na ito sa ating buhay.
Resign to God. Resign to the will of God. Ipagsa Diyos mo na ang bagay na ito. At hayaan mo ang pag-ibig ng Diyos. Tunawin ang lahat ng galit, lahat ng kahihiyan na dulot ng mga problema na ito. At hayaan ang pag-ibig ng Diyos na siyang maging daluyan ng ating buhay. Hindi mo naman kailangan magpakita ng pagkakataon na ikaw ay mapagpakumbaba. Never. And through humility, dwells with it yung mga bagay na kusa siyang dumarating, kusa siyang darating sa iyo, sa iyong pagtitiis, sa iyong pagbibigay, pagsasubmit sa ating Panginoon. That sa kabila ng mga bagay na iyong mga pinagdadaanan, yung mga okasyon at hirap na tayo ay dumanas ng mga bagay na ito. Ito yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng katatagan. Kasi it mortifies us. Pinupurify niya tayo. Ngunit, yung mga okasyon na hinanap natin, na tayo mismo ang merong kagagawan kung bakit tayo ay napahiya, delikado po ang mga bagay na iyon. Kaya iwasan natin. Even though it makes us feel good that we are humble. No. Wag. The real humility in humiliations bring us about good to the soul. Whether you have money or not. Bring us good to the soul. Are those who humbleness. Dumarating lang po siya ng kusa sa atin. Hindi din natin dapat kailangan hanapin yung mga humiliations na ito. Hingin natin yung humility sa pagtanggap ng mga katotohanan na ang Diyos lamang ang maaaring makatulong sa atin sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. They tend to mortify our self-love and to perfect the submission with which we owe to God alone. Kaya tingnan natin ang mga bagay na dalawang bagay na ito. The number one, the self-sought humiliation. And number two, that self-sought humiliations that bring us vainglory or make us hypocrites. Mapagpakunwari. Ay naku, dumaan po ako sa ganyan. O yung number two, yung kusang dumating lang sa atin. Because in Sirach chapter 2 verse 4 to 5, yung ating scripture verse foundation, accept whatever befalls you, and in times of humiliation, be patient, for gold is tested in the fire, and those found acceptable in the furnace of humiliation. Dahil dito, binibigay sa atin ng Espiritu Santo ang napakahalagang utos na tanggapin ang lahat na ibinigay sa atin ng Diyos. Dahil ito ay makakatulong upang magninang sa ating kalooban. Magninang sa ating pananampalataya. Magninang upang tayo ay
Sumibol ang kababaang loob. Kaya nga, it is impossible to accept in the rare cases, not even to discover our hypocrisy, not even to discover, minsan natatakpan ng bagay na ito, and affect our humility. And affect our humility. Naaapektuhan yung tunay na nakababaan loob. Kapag Lord, sige, sige nga, test mo ako, Lord, test mo ako ngayon. Tignan ko ngayon kung mababa na ang, ay naku, kapag ganun po, yung kaisipan, hindi po, yun ang totoong humility. Hindi mo ito kusa itong dumarating. Kusa itong ibinibigay sa atin, niyayakap natin na merong kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos. Alam po ninyo, last Saturday, Friday to Saturday, meron akong preparations for a meeting sa isang community sa Pampanga. Nandito po ako sa Makati. And then kailangan kong magbiyahe ng madaling araw. Gumising ng madaling araw at magbiyahe ng madaling araw. At habang nasa biyahe ako, naglalakad ako papunta ng bus terminal upang sumakay ng bus papunta ng Pampanga para sa 8 a.m. meeting. For 4 a.m. nagbabiyahe na po ako. Biglang dumaan ako sa kalsada dahil may nakabalandrang sasakyan doon sa pathwalk. Ano po ito? Sa Cubao. So, expressway, ano po. And daanan talaga ng sasakyan. So, dumaan ako doon sa area na kailangan ko kasi nagmamadali na rin ako, baka maiwan ako ng bus. Dumaan ako sa area na kung saan wala namang sasakyan. May isa, dalawa lang. Biglang binusinahan ako ng sakyan. Nakita ko naman, van, 7-seaters. Hindi ko nakita hindi ko napansin, parang yung plate number, medyo blur yung plate number. Yung driver, walang buhok, kalbo, maitim, malaking lalaki ng hindi ko alam kung malaking lalaki ba siya, pero nakasando, may tattoo yung lalaki. Bakit ko alam? Dahil abang ako ay naglalakad papunta doon sa bus terminal at dumaan doon sa main road, binusinahan niya ako. Nakita ako at tumabi naman ako. So, malawak yung kalsada na kanyang ida-drive. But as in nakatiptoe na lang ako para hindi masagi ng sasakyan. Nakatiptoe na lang ako. Pininahan pa talaga ako. As in, meron siyang will na ako ay patayin. Meron siyang will na ako ay sagasaan. And only by the grace of God, holding me firmly, na nakatipto, nakadikit yung katawan, nakadikit ang katawan, nakatipto na parang hawak-hawak ang lahat. Sumagi pa rin yung kanyang side mirror sa dibdib ko. Ay, pagkatapos nun, nagdilim yung aking paningin. At sabi ko, Lord, ano na ngayon? Lord, ano na ngayon? I ask God for a vengeance. Sa totoo lang. Yung prayer ko sa Panginoon na, Lord, ano na ngayon? I am in a mission and your servant, and they trying to kill your servant. Ano na ngayon? May gagawin ka ba? May gagawin ka ba ngayon sa taong gustong patayin ang iyong lingkod? Nandoon ako sa part na yon. And still,
At yun sinasabi ko, the same word na sinasabi ko po sa inyo ngayon. Kung ano ang sinasabi ko sa Diyos. Lord, ano na ngayon? Ano na ngayon? Ang nasa isip ko, buti hindi ko nakita yung placard. Dahil may kaibigan ako sa NBI. May mga talik na mga kaibigan dahil sa NBI. Madali lang. May mga matalik tayong kaibigan sa military. Madali lang din. Madali lang gumante. Madali lang gumawa ng paraan upang makuha natin yung hustisya. Kaya, only by the grace of God, just like the prayer of Saint Augustine of Hippo, when he meditate and contemplate yung lahat ng mga bagay na kailangan niyang gawin. And nung nakita niya yung kailangan niyang gawin, he paused and prayed to God na napakasama pala niya na tao. Na kaya niyang gumawa ng kasamaan sa isang iglap lamang. Gusto kong gumante dahil buhay ko po iyon eh. As in talagang pininahan, sinadya talaga akong pinahan. Sinadya talaga akong sagasaan. Ang lawak ng kailangan niyang daanan, hindi naman siya hihinto, ngunit talagang dinaanan talaga niya ako. At tinignan niya ako. Kaya sabi ko, Lord, ano na ngayon? And habang palakad ako, nag-uusap kami ni Lord, galit na galit ako. Parang sinasabi sa akin ng Panginoon, at tinitignan ko ang ibang bagay, biglang nagpasalamat ako sa Kanya. Thank you, Lord, for holding me still. Thank you, Lord, for holding me still. Salamat at niyakap mo ko doon sa pagkakataon na yun. Dahil ako ngayon ay buhay pa. Totoo nga, sa gitna ng pagkakamali, sa gitna ng pagsubok, nandoon pa rin ang kamay ng Diyos. Unang-una, iligtas ang iyong buhay. Pangalawa, iligtas ang iyong kaluluwa. In the end, even though naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi mo pa rin masasabi na hindi ka matitests. It will purify your intentions. It can purify your heart to God. Lord, in the end, help us to deal with such situations with grace, something we really lack, something that we don't have, mga bagay na hindi namin tinataglay. And this is my prayer sa lahat sa atin ngayon. Na sa oras ng kagipitan, sa oras ng ating mga paghihirap at pagkapahiya, mga bagay na ating pinagdadaanan, hayaan natin ang kamay ng Diyos ang humawak sa iyo upang iligtas ang iyong buhay at pumasok sa puso mo upang bigyan ka ng kagaanan ng kalooban. Let us pray for one another. Let us pray that we can have more patience, that God embraces in times of humiliations. For the true virtue of humility, mortify our self-love. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is thy fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God,
Pray for us sinners, now at the now hour of our our death. Amen. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. O Mother of the Word, O Mary conceived without sin, who have suffered for us, pray for us, we recourse to thee. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Thank you po, Brother Francis. Thank you so much po. Ang dami po naming natutuhan. At ako po, isa na dun sa tinamaan sa sinabi nyo. Pwede pong hindi naman po ako magsasalita ng mahaba, brother. Kasi ako po yung minsan tinatanong ko si Lord, sabi ko, bakit po kaya dumating sa puntos na naging ako'y masama. Ganun, wala naman po akong inisip kundi yung maging mabuti sa aking kapwa. Pero bakit hinayaan mo ako mapunta sa ganun? Sabi ko gano'n sa kanya. Inano ko po talagang inano ko po, Brother Francis. Hindi po basta ako nagsishare, pero yung narinig ko sa inyo, talagang tinamaan po ako dahil kaya yan po talaga. Pag ako po ay nagdadasal sa umaga, binabanggit ko yan sa kanya na bakit ako napunta sa ganun. Ganun wala akong iniisip kundi ang makatulong sa kapwa ko. At hanggang sa totoo po naman na ako po ay halos itinakwil na po naman talaga ako ng pamilya ko. Sinabi lang na pagbabaan na ako ng luksa. Sabi ng mga kapatid ko na dito. Ang ano ko lang po, bakit hindi nila ako tinanong at hinatulan nila ako? Yun po talaga, yun po kung bakit, brother, sabi nga po ni Father Sunny, ay kung hindi ako magpapatawad, at paulit-ulit ko po itong binabanggit dito sa FOD, ay mamamatay daw po akong yung nagdadalamhati. Ang sagot ko po sa kanya, Father, mamatay na siguro ako nagdadalamhati, pero hindi ko kayang magpatawad sa mga taong sobrang minahal ko, pero sinaktan nila ako. Yun po, Father, kasi talaga po tinatanong ko si Lord, bakit mo ako hinayaang maging masama? Bakit? Ginagayon ko po siya. Kung may mali man po na nagtanong ako sa kanya ng gayon, ay talagang humihingi po ako ng tawad. Yun lang po, Brother Francis. Na-inspired lang po ako talaga sa inyo sa pagsasalita niyo ito ngayon. Thank you po, Sister Teresita. And sometimes those questions God wanted us to ask Him. No, minsan hinihintay ng Diyos. God is waiting for us to ask Him questions that even kahit nan gaano man ito kabigat na tanong para sa Kanya. Bakit? Gusto ng Diyos mailabas natin yung totoong damdamin minsan natin sa Kanya. Dahil doon nagsisimula ang relasyon natin sa Panginoon. Kapag nagtatanong tayo sa Kanya ng mga bagay na hindi natin naiintindihan. Pero ako man, hindi ko masagot po yun dahil ako rin ay merong mga pinagdaanan sa murang kabataan ko na talagang sumubok sa aking pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Paniniwala din po sa Kanya. Ngunit, hindi ko man din maintindihan yung reason kung bakit ko napagdaanan yung mga bagay na iyon. Dahil wala namang ibang kagustuhan ng Panginoon sa atin kundi yung kabutihan. At hindi ninais ng Diyos na ikaw ay mapasama, ikaw ay mawalay sa Kanya. Pero ito yung tanong, katulad po ng tanong po ni Sister Teresita, bakit kailangan mong pagdaanan ng mga bagay na ito ay gumagawa ka naman ng kabutihan? Ang sa akin, ang nakita ko doon sa personal na reasons ko doon to heal others. Minsan, dumaan ako sa mga pagsubok ng aking buhay, mga partikular na pagsubok ng aking buhay na napagtagumpayan ko, na napagtagumpayan at pinagtatagumpayan. At ito yung mga binabahagi ko sa mga tao upang magdulot din ng kagaanan ng kalooban, katatagan. Our trials and difficulties na pinagdadaanan natin ngayon, na pinahintulutan man ng Diyos na mangyari sa atin, they serve us with a purpose. Sometimes, this is not for us.
Minsan hindi na ito para sa atin. Ito ay para sa ibang tao. Brother Francis, bakit kailangan kong pagdaanan kung hindi pala ito para sa akin? Nagdudulot din ito sa atin ng kaligtasan. It purifies our intention para tingnan, kaya sabi ko kanina, kung titignan natin yung ating buhay pananampalataya, despite of all of these difficulties, trials, and humiliations we suffered, ito rin yung mga bagay kung bakit ikaw ngayon kapit na kapit sa Diyos. Ayaw mong bumitaw sa Kanya. Hindi mo man makuha yung totoong kasagutan sa mga katanungan mo. Ayaw mong bumitaw sa Kanya. Yung mga kahinaan natin na patuloy nating pinagtatagumpayan, ayaw pa rin natin itong tigilan. Ayaw pa rin tayong tigilan. Ngunit sa ganon, hindi rin tumitigil ang Diyos sa pagmamahal sa atin dahil sa ating kahinaan. Ano po? So ito po yun, hindi ko po maintindihan at hindi ko rin masagot yung mga bagay na yun. Ngunit katulad ng pagsasakripisyo ng Diyos, sabi niya, with His stripes, we are healed. Ano po, sa kanyang mga sugat at latay, tayo ay gumaling. Sa kanyang dugo, sa umago sa Kalbaryo, tayo ay na-saved. Ano? So, tinatawag tayo ng mga wounded healer. We are being called a wounded healer. They serve with a purpose. May mga purpose ang mga bagay po na ito. Unang-una, kaligtasan natin, to purify, to mortify our soul, to mortify ourself, and sometimes para alisin ng Diyos ang mga tao na hindi makakatulong sa iyo. God revealed their true intention for you to be saved in the future. Alam ng Diyos na sila ay magiging sagabal sa iyo, sa iyong pagkatao sa kaligtasan. Kaya maaga pa lang ipinakita na sa iyo ng Diyos na kailangan silang mawala sa buhay mo. Hindi kalimutan, kundi mawala. Dahil hindi sila makakatulong sa pag-unlad mo, sa paglago mo sa iyong kabanalan. In the future, baka maaaring sila pa yung maging sanhi ng iyong pagbagsak at pagkawalay sa kamay ng Panginoon. Yun po yung aking nakikita po doon. Tsaka po, Brother Francis, may time pa po kayo? Konti na lang po. Ganito po yun, last week lang po, mga 5:30 AM po yun. Talagang pagka yun po hindi ako makatulog na may gusto akong sabihin sa kanya. Ngayon, bumangon po ako, nag-grocery ako, tapos sabi ko po sa kanya, gabayan mo ako. Sabi ko, talagang kinausap ko, directly pong nakipag-usap ako sa kanya. Huwag mo akong pababayaan. Dahil napakahirap maging isang masama, sabi kong ganun. Makahirap dalhin sa puso at sa isip ko. Ang hinihiling ko lang sa'yo, huwag mo akong pababayaan, huwag mo akong bibitawan. Pinangangako ko sa'yo at ayaw ko nang sa panibagong pangakong ito'y mabigo pa kita. Gabayan mo ako na huwag nang muling magkamali at magkasala. Hayaan mo ako makapagpatawad. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po yung Brother Francis, from nung sinabi ko sa kanya, gabayan mo ako, wag mo akong hayaang mabiguin pa umuli kita. Alam mo yung Brother Francis, sa totoo lang po, hanggang ngayon, pag ako'y nagdadasal, ang gaan-gaan po ng pakilasa ko. Ang gaan-gaan na nararamdaman ko. Nung binanggit ko po yung wag mo akong hayaang mabigo na naman kita, yun po yung huli kong sinabi sa kanya. Na talaga po namang gumaan ang pakilasa ko na para pong kaya ko nang dalhin ang lahat ng hirap, ang lahat ng pagdaraanan ko pa. Yun po totoo. Totoo po yung Brother Francis. Praise God. Salamat po. Yun ang gawa ng banal na Espiritu sa atin. Ano po? Wala ka mang nakita, hindi man natin napansin, ngunit may ginawa ang Diyos na milagro sa buhay ninyo. Hallelujah. Thank you po for sharing, Sister Teresita.
Thank you Thank po. you rin po. Thank you po talaga. Salamat Brother Francis. Kasi na-relate po lang ako dun sa talk ninyo ngayon. Kaya ako po bihirang mag-share. Pero yung oras pong ito, ayaw kong pakawalan. Gusto kong talagang mai-voice out itong naramdaman kong joy dahil talagang naramdaman ko yung paghipo niya. Hindi, totoo po yun. Wala man ako naramdaman pero ako po kasi pagka yung nagpe-pray, may sinasabi ako sa kanya, sa maniwala kayo't hindi, Brother Francis, gumagalaw po yung buhok ko sa ulo. Totoo po yun. Yun po yung na-share ko na sa kanila. Once po na talagang deep inside na talagang gumagalaw po at ramdam na ramdam ko po pag nandiyan na siya. Hindi man po siya o ang guardian angel ko, yun na lang po ang nasa isip ko. Pero simula po nung talagang kinausap ko siya last week, talagang para po hanggang dalhin na anuman dumating siguro po, kayang-kaya na dahil nasabi ko na sa kanya na alam ko namang narinig niya ako na wag mo akong bibitawan dahil ayaw ko nang mabibgo pa kita sa pagkakataong ito sa mga pangako ko sa iyo. Yun lang po parang ang gaan-gaan talaga po at maraming salamat at narinig ko po kayo at nakarelate ako sa sinabi niyo. Salamat po bro, salamat ng marami. Pray for me bro, please. Brother Francis, may sasabihin ako sa inyo. Mag-share din po ako tungkol sa mga pamilya ko, gano'n. Ako po matagal na dito sa Roma. Nakadika ako ng 3 bahay na paupahan, gano'n po, 'no. Yung pong isa talagang ako ang nakapangalan dahil ako'y nandodoon. Yung pong 2 sa pamangkin ko. Gano'n po, siyempre tiwala ka sa kanya. Nung ako po, sa kanya ko po lahat ipinamahala yung 3 iyon, yung bahay na yun. Dahil dati po, siya sa amin nakatira, parang sa amin lumaki, pamangkin ko po. Sa kanya pong lahat talaga, lahat, ilan ang kanyang anak, yung kita noon, ipinag-aral ng mga anak niya, iisa na ngayon po ang hindi nakakatapos. Gano'n po. Ngayon po, nung ako po'y dumating, sinabi niya sa akin na ibinenta niya yung bahay, yung aking isang bahay. Ano po nasa kanyang pangalan dahil dati po siya ay nagtatrabaho sa home of owner. 'Pag may iilitin, tinatawag niya sa akin. At yung po namang isang bahay ay inilagay sa pangalan ng kanyang anak. Yun, okey lang, gano'n. Siyempre pamangkin mo lahat, pera ko ang pinag-aral, siyempre sasama ang loob mo, 'di po ba? Ganito po, sabi ko, "Bakit? Ay hindi na po siya umimik sa akin 'pag ako'y nakikita nalayo po, hindi kuwan." 'Di sabi ko, bahala ka, pinasa Diyos ko na lang, sabi kong ganyan. Hindi po ako nagagalit dahil matanda na ako, ako lang ang baka mamatay sa sama ng loob. Sabi ko, bahala ka. Sabi ko ganyan. Basta gano'n na lang po. Hanggang ngayon po, hindi siya umimik sa akin 'pag ako'y nauwi. Natago po siya sa akin. Siguro po'y nahihiya. Yun na lang po. Talagang hindi po ako nagalit. Sadyang ipinasa Diyos ko na lang po. Ganoon po. Hanggang doon na lang po, Father. Ba Brother Francis. Thank you po. Salamat po, Sister Tina, sa pagse-share po. Maaari po kayong eto po, sa spiritual na suggestions lang po. Spiritually approach, punta po kayo sa kumpisal para maramdaman po ninyo yung pagyakap po ng Diyos sa pamamagitan ng kumpisal. Kasi ako po ramdam ko po ngayon yung bigat ng iyong damdamin ngayon, hindi sa material na bagay, kundi yung pagmamahal po ninyo sa pamangkin ninyo na nasira. Yun yung nakikita ko po na nagbibigay sa inyo ng matinding kabigatan ngayon. Pangalawa, hindi ko po alam yung dahilan kung paano nangyari po yun. At ang maipapayo ko lang sa ganitong bagay
pumunta kayo sa kumpisal dahil katulad po ni Sister Teresita kanina, nung kinausap niya ang Diyos na huwag siyang pabayaan sa party po na iyon, nagsalita ang Diyos sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa sitwasyon niyo po naman na ganitong klaseng bagay na ito, merong itong tinatawag na epekto sa atin, sa kapayapaan sa kalooban na kailangan itong mabigyan ng opisyal na opisyal na salita na magmumula sa ating mga kaparian na po. Punta po kayo sa kumpisalan at kumpisal niyo ito. Hindi dahil kasalanan niyo, wala po kayong kasalanan tungkol sa may mali pero walang kasalanan na nangyayari po dito sa party po ninyo. Para maibsan yung bigat na nararamdaman ninyo. Nakikita ko po yan actually siguro hindi lang ako nakakaramdam nito sa mga kapatid natin na nandito ngayon, nararamdaman din nila yung bigat ng inyong nararamdaman ngayon. Ngayon, gusto kong magkaroon ng sana pinapanalangin kong magkaroon ng official na paghilom sa puso ninyo. Sa puso Okay ninyo. po. Ako po ay nakapangumpisal na, hilom na, talagang masaya na ako. Masaya na lang po ako sa buhay ko. Kinikwento ko lang po. Ano po? Salamat po. Ito lang po ang payo sa akin ng pamangkin ko si Matayo, narito. Ito lang ang payo niya sa akin. Ganito, pag uwi mo sa atin, ibenta mo ng ibenta. Dahil marami ho talaga akong nadikain. Marami talaga. Sabi niya po sa akin ngayon, ibenta mo ng ibenta ang lahat mong aari, matanda ka na. Dahil ako po walang asawa gano'n. Kaya gano'n. Ibenta mo ng ibenta. At ipasarap na lang ninyong magkapatid, sabi ganun sa akin. Dahil hindi ko masasabi sa mga pamangkin mo, kasama na doon ang mga kapatid ko, sabi niya sa akin, na baka pag kayo namatay, magpag-away-awayan. Ganun po. Kaya sa pagdating ko po, ibebenta ko na po ng ibebenta. Saan po Yung kayo, po, ano po yung probinsya ninyo, Sister Tina? Batangas po. Balayang po ako, Batangas. Baka Ganun po. meron po dito, makakuha po kami ng discount sa inyo. Joke lang. Okay lang po. Ganun po. Ang lote kong hindi pa naibenta mga 5. Ganun. Yung po, ang bahay po namin 2. Tinitirahan namin meron po sa Maynila nga naibenta niya, 3 yun. Ganun po. Okay lang po. Basta ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Yun po ang sa akin. Yes po. Sige Thank you po. po. Thank you po, Sister Tina Digala. Amen. Sige po mga kapatid, sino pa pong gusto magtanong kay Brother Francis? At mga busy na, nagsisipagsimba ng iba. Alam Okay. po, ayan, Sister Diana, sige po. Ako po ay nakaka-relate po ako kay Sister Teresita. Parang ganun din po ang nangyari sa akin po. Mula po yun matagal na po, almost 12 years na po yun. Pero up to the present, hindi pa rin po. Tapos kaya lang, meron po naman po akong mga kapatid. Mga kapatid ko po ay datulungan ko po yung na makaadika ng kanila pong mga kabuhayan. Ito pong isa pong kapatid kong bunso na ngayon po yung wala pong anak, inampun po yung pamangkin kong isa na anak po ng walang kabuhayan. Yun po ang pinagmulan ng lahat. Na hanggang sa ngayon po, hindi pa po natatapos ang usapin. Pero, ako naman po ay nagpapasalamat kay Lord dahil po sa pangyayaring yun, natutuhan ko po talaga makilala si Lord. Dahil nung po lang ako nagka-problema ng matindi. Kaya po, ako'y nagpapasalamat din po na nangyari yun. Kahit po gayong kasakit, ang hirap-hirap po sa kalooban. Hanggang ngayon po ay hindi pa po rin tapos. Pero dahil po sa pagsama ko po dito po sa community ito, unti-unti po, ako po ang nagpatawad sa kanila. Kahit po feeling ko, hindi naman po ako guilty. Dahil ako naman po tumulong, hindi ko na wala pong kalinawan, ayaw makipaglinaw sa akin kung bakit nagagalit. Pero unti-unti po talaga, sila po ay galit hanggang ngayon.
ipinaubaya ko na po talaga kay Lord. Natuto po ako magbasa ng Bible, umattend po ako ng Bible Praise study God. para po ako maka-release po sa nararamdaman ko. Dahil pagkahirap nga po, kahit po galit sila, aalis ako, a-attend pa rin. Ang hirap po lang sa akin, ako nga po ay polio victim. Kung ako'y umalis po, kailangan may kasama dahil mahirap po sa katayo ko. Pero talagang nagpapasalamat po ako kay Lord. Yung kasama ko po, ate ko, wala po kami parehong asawa. Ay, nawala na po siya, namatay na siya. Ako na lang po. Ngayon, mas matindi nung siya namatay dahil sa akin po lahat ang sisi. Pero ako po ay talagang, ang natutuhan ko po, mga 2 years ago na po ngayon, kahit po yun ay unti-unting hindi pa po na aayos po ang sitwasyon para po sa kanya po malala pa. Dahil nung nag-asawa siya, lumala po ang sitwasyon ganun po eh. Pero sa akin po, natanggap ko unti-unti, ayun pong naapektuhan na yung inampon nila. Doon po ako nag-focus dahil kung hindi ko po siya pinag-focusan, baka po siya nawala na po sa mundo dahil depressed na po eh. Ay yung ikinagalit po na iba kong kapatid, bakit ako ay nag-focus doon? Ang sabi ko, Lord, kung hindi ako magpo-focus sa batang ito, ako na lang ang natitirang kakampi niya. Ay di, ako po kahit mapagalitan, okay lang po. Pero ngayon po, dumaan ng sitwasyon na napaalis nga po ako doon sa bahay ng kapatid kong yun, na ako po talaga umadika ng kanyang kabuhay. Okay lang dahil po rin sa akin po na yun. Pero ngayon po, yung pangyayari yun, nakaka-uwi na po ako sa bukal. Dati po hindi ako pinapayagan. Pero ang kasalingan po, meron po akong kapatid na isa pang yung ate ko po na nag-iintindi po sa akin. Dito po ako nauwi pag kabalayan, pag nasa tuwi po doon sa kapatid kong yung mahirap lang po. Pero talaga pong salamat po kay Lord. Relate po ako kay Sister Teresita sa nangyari yun. Pero, ang sasabihin ko lang sa kanya, pag kay Lord po walang imposible. Dahil po ako Amen. po ay unti-unti na pong nakaka-move on, ipinaubaya ko na po lahat, na lahat po tuwing masama ho ang pakaramdam ko, tuwing nagagalit po yung aking kapatid, pinagpi-pray ko lang, Diyos ko, kayo na po ang bahala. Hindi ko po alam ang gagawin. Alam ko po, may plano kayo para sa akin. Yung plano niyo po ang masunod. At kung ano po ang nangyayari ito, alam ko, sa pabuti po ito. Kaya po ako sa kasalukuyan nagpapasalamat kay Lord. Ako po ay hindi na po nababagabag. Mas masaya po ang pakiramdam ko ngayon kahit po medyo kami may gap dahil kay Lord na lang po talaga ako tumatawag at hindi ko naman po alam kung ano ang dapat kong gawin. Kaya sa kasalukuyan po, marami pa pong problema pero si Lord po ang bahala sa akin. Yun po ang pili ko po. Love talaga ako ni Lord. Kaya hindi ko na po iniintindi ang mga problema ngayon. Kay Lord ko na lang po ipinababahala. Yun lang po. Praise God po. Thank you so much po, Sister Liana. Magkapatid po ba kayo ni Sister Degala? Tina? Itatanong ko rin dapat yan kung magkapatid yung dalawang Sister Tina. Ang amin pong tatay, ang magkapatid po, ang ate Tina po, ang nagsali po. Isang buo. Magpisang buo. Oo. Yes. Sila po ang Kaya, tumulong sa amin nung kami Magkaboses Magkaparang po boses nila eh. po, ang pamilya po ni ate Magkaboses po Tina. kayo. kaya so magkaboses nga din. Yes. Sige po mga kapatid, na po kung gusto magtanong kay Brother Francis at tayo po malalim na, mag-aalas 11 na, ay mga busy po sa pagsimba ang mga kasama Yes natin. po. Ako po lang may At, papayo sa ating mga sisipag-abroad, Brother Francis. Sa mga nagsisipag-abroad, marami rin sa Paris na talagang nagtiwala sa mga kapatid man ito o kahit sa anak. Huwag masyado tayong magtitiwala ng buong pagtitiwala na uubusin natin ang lahat sa atin. Dapat tayo nagtitira rin para sa atin dahil mahirap ipagtiwala pagdating na sa pera. Yan, palagi natin iisipin na nagsisipag-abroad. Yan ang mga Yes po. papayo ko lang. Talagang maging matalino tayo pagdating. Dahil pag maedad na tayo, doon tayo magsisisi. Napakarami dito sa Paris na nagsisisi pagtanda nila. Wala silang uuwi, samantalang dami nilang naiimpok. Na ipagbenta na lahat ng kanilang kapatid, ng kanilang mga anak na nalululong sa kung ano-ano dahil sa pera na pinapadala nila. Kaya dapat tayong maging matalino. Di po ba, Brother Francis? Hindi naman kasi nila pinaghihirapan yung napinaghihirapan ninyo. Kaya madali sa kanila na lustayin yung pera na iyan. Hindi nila nararamdaman yung... Amen po. Totoo po yan. Kaya ganun na lang ang kanilang kaisipan. Anyway,
sa atin, sa mga nangyari sa atin na yon, unang-una, ikumpisal natin yan. Hindi dahil may kasalanan tayo, ngunit gusto nating makalaya doon sa bigat na ginawa ng ibang tao. Ito yung humiliation, isang part ng humiliation na topic natin na once na niyakap na natin ito, it's either kung gugustuhin natin dalhin ito sa batas, pwede naman. Hindi naman tayo magkakasala doon kasi batas naman iyon. Ngunit wag nating batayan natin yung ating sarili na hindi magkasala doon sa party po na iyon. Ano po? Kaya pangalawa, yakapin na lang ito at yakapin yung pagpapatawad sa sa edad natin, sabi nga si Sister Tina, sa edad ko ngayon hindi ko na hinahangad pa yung gulo. Ang hinahangad ko na lang ngayon yung kapayapaan. At ngayon po sa aking nakikita doon at sinabi po ni Brother Grover na totoo po yun, kailangan pahalagahan natin yung biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Isa yon sa kailangan nating makita at talaga, napahalagahan natin yung biyaya na ibinigay natin sa atin ng ating Panginoon. Na hindi ayokong maano, pero yun po yung pinakamagandang bagay na kailangan natin gawin. Ipanalangin po natin ang bawat isa sa mga nararanasan natin. Ano po, wala pong ligtas, ika nga, sa mga problema, sa pagkapahiya, sa lahat ng mga bagay po na ito. Ngunit ito yung sasabihin ko, walang ligtas sa biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kagalingan. So lahat tayo ay makakamit ang bagay na ito. Sister Tina de Gala, pwede niyo po akong may message, ano po, or Sister Liana and Sister Teresita. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming God salamat bless po, you Brother all. Francis. God loves you all. Magpasalamat na po tayo kay Brother Francis at talaga po yung rin palagi. Maraming salamat po.